Isang desperado at nababagabag na babae ang nag-recruit ng isang estranghero mula sa internet upang tumulong sa kanyang nakakatakot na paghahanap na wakasan ang kanyang buhay. Nabigo sa buhay at hindi masayang sa asawa, si Nancy Stockwell, isang problemadong negosyante sa internet na nalulong sa sakit, ay sumakay ng bus patungo sa isang istasyon ng tren. Determinado siyang makipagkita sa isang online na kakilala na may mga sadomasochistic tendencies na sumang-ayon na tumulong sa pagwawakas ng kanyang buhay. Samantala, pagkatapos ng paghuhugas ng kotse, umuwi si Albert, ang asawa ng nababagabag na babae, at napansin niyang nag-iisa siya. Habang inaayos ang kanyang mail sa hapagkainan, natuklasan niya ang isang tala mula sa kanyang asawa na nagsasaad ng kanyang pag-alis sa Baltimore kasama ang mga kaibigan. Sa paghihintay ni Nancy sa terminal, isang aso na nagngangalang Walnut ang lumapit sa kanya, hinihikayat siyang alagaan ang hayop. Maya-maya, dumating ang may-ari ng mabalahibong nilalang na si Lois Farley at mainit na kinilala ang babae. Sinabi niya na iba ang hitsura niya sa personal. Sa paglalakad patungo sa kotse, ang problemadong asawa ay naghahatid ng pagkakaroon ng dalawang uri ng pagkain ng aso, isa para sa regular na pagkain, at isa pa para sa mga taong nagbabalak kumain ng kanilang mga aso. Nang marinig ito, mapaglarong sinabi ng lalaki sa kanyang aso na may plano ang kanilang bagong kaibigan na kainin siya. Sa bahay, nakita ni Albert ang isang labaha sa sahig ng banyo habang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kaibigan. Matapos mabilis na hawakan ang matulis na bagay, agad niyang tinapos ang tawag at naglinis ng kanyang mga kamay. Pagkatapos, inanyayahan ng lalaki ang kanyang mga kaibigan at kasamahan, sina Stan at Billy, upang hayaan silang manood ng video para sa kanilang kumpanya ng golf. Pagkatapos ng pagtatanghal, pinuri ng mga lalaki ang manlalaro ng golf para sa kanyang mahusay na trabaho. Kasunod nito, dinala ni Albert ang kanyang mga kaibigan sa virtual na playroom ng golf na itinayo niya sa ibaba. Habang ginagawa ni Stan ang kanyang mga kasanayan, tinanong ni Billy si Albert kung nasaan ang kanyang asawa. Bilang tugon, ipinaalam ng asawa sa kanyang bisita na si Nancy ay nasa Baltimore at babalik sa susunod na araw. Gayunpaman, ibinunyag niya na hindi karaniwan para sa kanyang asawa na hindi tumawag kapag nasa biyahe ito. Di nagtagal pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, naalala ng nag-aalalang asawa ang araw na nasaksihan niya ang kanyang asawa na nakangiti habang ginagamit ang kanyang kompyuter. Naalala rin niya ang isang insidente kung saan hindi niya sinasadyang na-roll ang kanyang golf ball malapit sa kanyang pintuan at nahuli siya na nakikibahagi sa paglalaro sa sarili. Naintriga, umupo si Albert sa computer. Pagkatapos ay pinindot niya ang keyboard na nag-udyok sa monitor na ipakita ang desktop. Samantala, habang si Louis ang nag-drive, si Nancy ay nagmumungkahi ng isang detour sa isang arcade para sa kasiyahan. Sa loob ng gaming hub, ginagaya ng distressed na babae ang dance steps ng isang player sa Dance Revolution. Di nagtagal, tumungo siya sa shooting arcade na nagpuntirya sa mga virtual na kaaway sa screen. Habang nakikipaglaro ang magulong negosyante, nagtatanong si Lois tungkol sa kung paano niya ito nakilala bilang pinili para sa kanyang kahilingan. Bilang tugon, ipinaliwanag ng babae na ito ay isang likas na pakiramdam. Walang pagkaantala, ibinahagi niya ang kanyang pagnanais na magsuot ng magandang damit sa kanyang huling araw. Sa bahay, nakikinig si Albert ng payo sa golf sa radyo habang nagpapahinga sa bathtub. Habang nakatingin siya sa salamin sa banyo, nakikinita niya ang kanyang asawa na ginagamit ang talim upang saktan ang sarili. Sa panahon ng isa sa mga sesyon ng therapy ni Nancy, ang psychoanalyst na si Carol ay nagtanong tungkol sa mga emosyon na nauuna sa kanyang paghihimok na saktan ang sarili. Bilang tugon, diretsyong sinabi ng nababagabag na babae na wala siyang nararamdaman. Nang suriin ng tagapayo ang kalikasan ng kanyang mga iniisip, ibinunyag ng pasyente na bukod sa iniisip ng kanyang asawa at gutom, sumagi rin sa kanyang isipan ang kanyang tiyuhin na alam niyang nagmamalasakit sa kanya. Nang matanggap ang impormasyong ito, itinuwid ng therapist ang kanyang pasyente na ipinaalala sa kanya na ang kanyang kamag-anak ang nagdulot ng pinsala sa kanya at hindi siya tunay na mahal. Gayunpaman, nagpatuloy ang kliyente na iginiit na nakita niya ang mga aksyon ng kanyang miyembro ng pamilya bilang isang anyo ng pagmamahal at piniling suklian ang dapat na pagmamahal. Kinumpirma rin ng internet entrepreneur na nasiyahan siya sa masasakit na laro kasama ang kanyang tiyuhin na inihayag ang pinagmulan ng kanyang masochism. Sa pagsisiyasat sa mga sinabi ng kanyang pasyente, tinanong ni Carol kung nadama ni Nancy na tinanggap siya kapag may nanakit sa kanya o nagdulot siya ng pinsala sa kanyang sarili. Bilang tugon, nilinaw ng kliyente na ang mga ganitong karanasan ay nagparamdam lamang sa kanya. Ibinunyag pa niya na ang kanyang asawa ay hindi kailanman nagdulot ng pinsala sa kanya, na humantong sa kanyang maniwala na hindi siya tunay na mahal nito. Sa talumpati ni Stan sa kaganapan ng kumpanya ng golf, pinasalamatan niya si Albert para sa kanyang mga kontribusyon at pagkatapos ay inihayag ang pagsisimula ng sayaw. Gayunpaman, nang matapos ang talumpati, masayang nag-text si Albert sa kanyang telepono.
Pagkatapos ay inanyayahan ni Nancy ang kanyang asawa na sumayaw, at bagamat sumama siya saglit, bigla niya itong iniwan. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang mesa ng mag-isa at gustong pumunta. Nang maglaon, nakatagpo ng walang pakialam na asawa ang kanyang kapareha sa bulwagan, at hiniling na isantabi nito ang kanyang kalungkutan dahil ito ay espesyal na gabi ng isang kaibigan. Sa kasalukuyan, kasunod ng kanilang oras sa arcade, ipinagpatuloy ni Nancy at Louis ang kanilang paglalakbay. Habang nagmamaneho sila, pinagmamasdan niya ang kanyang tuyong bulaklak na kwintas, na nag-udyok sa kanya na ipaliwanag na ito ay regalo para sa kanyang asawa sa kanilang ika-10 anibersaryo. Binigyang diin niya na ang tuyong palawit ay sumisimbolo sa kanilang kasal. Nang marinig ito, sinabi ng sadomasochistic na lalaki na ang negosyante ay mayroon pa ring pagpipilian na baguhin ang kanyang desisyon tungkol sa pagtatapos ng kanyang buhay, kung saan ang babae ay matatag na tumugon na nakipagkita siya sa kanya dahil siya ay determinado sa kanyang desisyon. Pagdating sa apartment ni Louis, napansin ni Nancy ang maraming istante na puno ng mga videotape na humantong sa kanya upang magtanong kung mayroong isa para sa kanya. Playfully, tinutukso siya ng lalaki na nakukuha niya ang kanyang shelf. Nang maglaon, pagkatapos mag-inuman, nagsasagawa sila ng matalik na aktibidad na may kinalaman sa ilang uri ng pagpapahirap. Samantala, nabubuo ang isang balisang pananabik ni Albert habang nagriring ang kanilang telepono. Gayunpaman, ito ang mensahe ni Carol para kay Nancy tungkol sa isang hindi nakuhang appointment. Nang marinig ito, agad na nakipag-ugnayan ang asawa kay Stan, na ibinahagi ang kanyang pag-aalala na ang kanyang kapareha ay hindi makontak sa loob ng 2 araw. Pagkatapos tapusin ang tawag na yon, nag-dial siya sa 911, ngunit inihagis ang telepono sa mesa. Kasunod ng kanilang pribado, ngunit masakit na pagsasamahan, dinala ni Louis si Nancy sa isang boutique, kung saan sinubukan niya ang mga damit para sa kanyang huling araw. Habang isinusuot niya ang kanyang napiling damit, hinahangaan ng lalaki ang kanyang kagandahan na nag-udyok sa kanya na bumili ng damit. Pagkatapos, nag-book sila ng isang silid sa hotel at gumugol ng isa pang matalik ngunit pahirap na oras na magkasama. Pagkatapos, pinupuri ng lalaki ang pagganap ng kanyang kapareha. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ibinahagi ni Nancy ang isang kwento tungkol sa pag-insulto sa kanya ng kanyang ina at pagkulong sa kanya sa isang silid sa loob ng 5 araw nang malaman na hindi siya maaaring magbuntis. Matapos tumawa sa kanyang nakakatrauma na sandali, mapaglaro niyang naisip ang panganganak ng mga golf club kung isa sa alang-alang na maaaring makuha nito ang interes ng kanyang asawa ng higit pa kaysa sa ideya ng pagkakaroon ng mga sanggol. Kasunod nito, tinanong ni Louis kung maaari nilang ihinto ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, ang babae ay nakiusap sa kanya na ipagpatuloy ang pananakit sa kanya na nag-udyok sa kanya na sampalin ang kanyang mukha. Pinayuhan niya ito na manatili sa plano nilang wakasan ang kanyang buhay. Pagkalipas ng mga araw, binisita ng end-of-life facilitator ang apartment ni Albert na ipinakita ang kanyang sarili bilang taga-maintain ng server ni Nancy na responsible para sa proteksyon ng virus. Nang binanggit ng asawang lalaki ang pagkawala ng kanyang asawa, ang nagpapanggap na lalaki ay nagtatanong tungkol sa oras ng kanyang pagbabalik. Gayunpaman, sinabi ng manlalaro ng golf na wala siyang ideya kung kailan babalik ang kanyang asawa. Sa pagtatangkang makakuha ng access, binanggit ng technician ang nalalapit na pag-expire ng firewall ng computer na nagbibigay diin sa panganib ng pagkawala ng mga file ni Nancy. Nang marinig ito, pumayag si Albert, pinahihintulutan ang maintenance guy na i-access ang computer ng kanyang asawa. Ipinaliwanag niya na kailangan din niya ng tulong sa pagpapadala ng mga email na hiniling sa kanya ng kanyang asawa. Nang hiniling ni Louis ang password ng device, inamin ng asawang lalaki na hindi niya ito alam, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam sa kanyang asawa. Mabilis, habang pinapagana niya ang computer, nalaman ng maintenance ng server na walang nakatakdang passcode ang may-ari. Habang nagtatanong ang technician tungkol sa gawain sa email, inamin ni Albert na gawa-gawa niya ang kahilingan at sinisikap niyang tukuyin kung sino ang kausap ng kanyang nawawalang asawa para makausap niya ito. Habang sinusuri ni Louis ang mga email, tinanong niya ang nag-aalalang asawa tungkol sa isang taong nagngangalang Difford Farley kung kanino ang kanyang asawa ay nakikipag-ugnayan. Gayunpaman, bago pag-aralan ang mga mensaheng iyon, ang manlalaro ng golf ay natitisod sa isang email na naglalaman ng kanyang pangalan at humiling sa pagpapanatili ng server na buksan ito. Habang nag-click ang computer technician sa mensahe, lumipat si Albert sa upuan at sinimulang basahin ang nilalaman na iniwan ni Nancy para sa kanya. Sa pagbabasa, unti-unti niyang naiintindihan na pinili nitong umalis sa kanilang hindi maligayang pagsasama para sa kanyang pagpapalaya. Samantala, ang server maintenance man ay kakaibang nagbukas ng kanyang quote. Sa pagkumpleto ng liham, ang nag-aalalang asawa ay nag-aangkin na ang pagsulat ay hindi sa kanyang asawa. Gayunpaman, iminumungkahi ng bisita na ang kanyang asawa ay maaaring may kaugnayan sa isa pang romantikong interes. Gayunpaman, tinatanggihan ng manlalaro ng golf ang ideyang ito
na itinatampok na ang mga aktibidad ng kanyang asawa ay higit sa lahat ay umiikot sa gawaing kompyuter. Habang kinakaharap ni Albert ang taga-maintain ng server, napansin niyang nakasuot ito ng tuyong bulaklak na kwintas na ikinabahala niya. Mabilis siyang nagdahilan para uminom ng mainom nang mapagtanto niya ang nangyayari. Pagkatapos, bumalik siya sa computer room at hinampas ng golf club ang nagpapanggap na maintenance man. Sa isang sesyon ng therapy, tapat na ibinahagi ni Nancy ang kanyang pananaw sa isang ganap na kakaibang buhay na minarkahan ng isang masayang pagsasama at pagkakaroon ng mga anak. Nang tanungin ni Carol kung napag-isipan nilang mag-asawa ang pag-aampon, binanggit ng babae na napag-usapan nila ito sa madaling sabi bago ang kanilang kasal. Gayunpaman, isinantabi ito ng kanyang asawa na inilihis ang usapan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang pananabik sa pagkaing Chinese. Itinuro ng pag-iwas na ito ang kanyang pag-iwas sa mapaghamong paksa. Kasunod ng pag-uusap na ito, nagdahilan si Nancy at nagtungo sa banyo kung saan sinaktan niya ang sarili gamit ang isang talim. Nang maramdamang sinasaktan ng kanyang pasyente ang kanyang sarili, kumatok si Carol sa pinto ng banyo na marahang ipinaalala sa kanya na may mga alternatibong paraan upang makahanap ng lunas na lampas sa pinsala sa sarili. Sa paglabas ng banyo, nagsinungaling ang pasyente, sinabi sa kanyang therapist na pinalitan lang niya ang kanyang tampon. Sa kasalukuyang sandali, pinigilan ni Albert si Louis, na pagtanto na ang lalaki ay iba pang kasosyo ni Nancy, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang mga email. Pagkatapos, tinanong ng galit na asawa ang kanyang bisita tungkol sa lokasyon ng kanyang asawa at hinihiling na malaman kung ano ang ginagawa nito sa kanya. Bilang tugon, ibinunyag ng sadomasochist na nakipag-ugnayan siya sa mga matalik na aktibidad kasama ang internet entrepreneur para matulungan siya nitong makalaya mula sa kanilang hindi masayang pagsasama. Gayunpaman, si Albert ay nananatiling may pag-aalinlangan at tinatanggihan ang paliwanag. Iginiit ng manlalaro ng golf na inayos ni Louis ang kanyang asawa at binanggit ang mga email bilang katibayan ng pagmamanipula. Nang tanungin ng mahinhin na lalaki kung bakit hindi niya natugunan ang pagkabalisa ng kanyang asawa, hinampas siya ng nagalit na lalaki gamit ang kanyang golf club. Ang aksyon na ito ay humahantong sa sadomasochistic na lalaki na panunuya sa kanya, na kinikilala ang kanyang kakayahang magdulot ng sakit sa iba na gusto ng kanyang asawa. Noong nakaraan, may pagkakataon na inilagay ni Nancy ang lahat ng asin at mashed patatas sa kanyang plato, mapaglarong itinapon ang pagkain sa mukha ng kanyang asawa bilang isang romantikong kilos. Gayunpaman, ang makasarili na si Albert ay hindi nakatutuwa at tumanggi na sumama sa kanya. Noong gabing iyon, sinubukan ng babae na magsimula ng intimate moments sa kanyang partner. Gayunpaman, tinanggihan ng manlalaro ang kanyang mga pagsulong. Nang igiit niya, nagalit ang lalaki, at kalaunan ay naging mapuwersa, agresibong nakipag-ugnayan sa kanya ng labag sa kanyang kalooban. Sa kasalukuyan, nagising si Albert mula sa kanyang pagkakatulog at hinarap si Louis tungkol sa kung ano ang nakukuha niya mula sa kanyang pagkakasangkot kay Nancy. Bilang tugon, itinuro ng lalaking bugbog na nasasaktan siya pagkatapos makipag-ugnayan sa babae, at idinagdag na ang manlalaro ng golf ay nakararanas din ng ganoon. Habang tinatanong siya ng nag-aalalang asawa tungkol sa lokasyon ng kanyang asawa, ipinaalala ng sadomasochist sa kanyang nabihag na wala na ang internet entrepreneur. Gayunpaman, ang pinigilan na bisita ay nagmumungkahi na ang manlalaro ng golf ay maaari pa ring maghanap para sa kanyang kapareha dahil ang babae ay gustong matagpuan. Nang tanungin ni Albert ang tungkol sa kapakanan ni Nancy, ang nakatali na bisita ay nagtanong kung bakit biglang inalagaan ng manlalaro ng golf ang kanyang asawa pagkatapos lamang napagtanto na iniwan siya nito. Gayunpaman, sa halip na sumagot, ang nagkasalang asawa ay hindi makapagsalita. Di nagtagal, tiniyak ng lalaki sa nag-aalalang asawa na ligtas ang kanyang kapareha, kaya gumaan ang pakiramdam niya. Ilang araw bago, pagkatapos ng kanilang matalik na pagtatagpo, sinamahan ni Louis ang partner ni Nancy sa isang pet shop, kung saan nakatagpo sila ng walang buhay na isda sa isa sa mga aquarium. Nang masaksihan ito, nagtanong ang sadomasochistic na lalaki tungkol sa perception ng babae sa kanyang pagpanaw. Siya ay tumugon na inihalin tulad ito sa isang pagising mula sa isang nakakaligalig na panaginip. Pagkatapos, buong tapang niyang hiniling na halikan siya ng mapusok sa tindahan. Nang tanungin ni Louis kung mayroon siyang iba pang mga kahilingan, ipinahayag ni Nancy ang kanyang pagnanais na maranasan ng kanyang asawa ang parehong kalungkutan na naranasan niya sa loob ng huling 15 taon ng kanilang pagsasama. Binigyang diin niya na ang pagbabahagi ng mga damdaming iyon ay maaaring makahanap ng ilang karaniwang batayan. Habang kumakain sa isang restaurant noong araw na iyon, tinanong ng problemadong babae ang kanyang end-of-life facilitator kung paano niya nakilala ang kanyang dating asawa. Ibinahagi niya na nakatagpo niya ito sa isang pet shop habang pinipili ang kanyang aso, si Walnut. Nang tanungin ni Nancy kung bakit sila naghiwalay ng landas, nag-alinlangan si Louis na magsaliksik ng mas malalim, na nagpapahiwatig na hindi ito saklaw ng kanilang pagsasaayos.
Gayunpaman, sa kanyang patuloy na pag-udyok, sa kalaunan ay ipinahayag niya na siya ay nagkaroon ng mga anak mula sa kanyang nakaraang kasal. Nang magtanong ang sadomasochistic na lalaki kung bakit gusto niyang malaman ang tungkol sa kanyang nakaraan, itinuro ng problemadong asawa na malapit na rin siya sa kanyang huling sandali. Bigla niyang tinanong kung bakit hindi niya itinago sa sarili niya ang kanyang nakakasakit sa sarili na pag-ugali sa halip na isangkot siya. Nang marinig ang tanong, nakaramdam ng insulto si Nancy at sinigawan siya para marinig ng ibang mga customer. Gayunpaman, ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang sarili, na sinasabing nagtanong lamang siya dahil sa pag-usisa, hindi dahil gusto niyang baguhin siya. Gayunpaman, nanatiling hindi kumbinsido ang babae sa kanyang paliwanag, iginiit na sinusubukan niyang pigilan siya na isagawa ang kanyang planong pagpapakamatay. Ipinunto din ng negosyante na kahit hiwalayan niya ang kanyang asawa, hindi siya makakahanap ng kaligayahan dahil kailangan pa niyang ipagpatuloy ang buhay. Nang mahuli niyang nakatingin sa kanya ang customer, bumangon si Nancy at sinubukang suntukin ang kainan na humantong kay Lois para makialam. Makalipas ang ilang sandali, galit na umalis ang problemadong asawa sa restaurant na nag-udyok sa lalaking sadomasochistic na sundan siya. Gayunpaman, hiniling lamang niya na ibalik siya sa hotel. Habang nasa daan, huminto sila sa isang hardware store para kunin ni Lois ang mga bagay na kailangan para sa kanilang plano. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon ng aksidenteng napinsala ng nababagabag na babae ang kanyang sarili gamit ang isa sa mga tuol na nakakuha ng atensyon ng staff at iba pang mga customer. Samantala, sa kasalukuyan, pinapakain ni Albert si Lois at ibinahagi na kumuha siya ng mga kortesan dahil sa hindi masayang pagsasama nila ni Nancy. Pagkatapos ay lantaran niyang inamin na hindi niya kayang hawakan ang mga issue sa pag-iisip ng kanyang kapareha. Biglang, ang sadomasochistic na lalaki ay nagmungkahi ng isang deal sa malungkot na asawa. Iminumungkahi niya na kung ipadala ng manlalaro ng golf ang kanyang aso, Walnut, sa isang tagapag-alaga, isisiwalat niya ang lokasyon ni Nancy. Dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa, pumayag ang manlalaro ng golf sa kahilingan. Sa isang sesyon ng therapy, kinuha ng bigong internet entrepreneur ang mga tala ni Carol at tinanong ang kanyang mga kredensyal na nagpahayag ng pagdududa tungkol sa kanyang kakayahang tumulong sa kanyang mga issue. Nakaramdam ng hinanakit, biglang tinapos ng therapist ang sesyon, na binanggit na ang kliyente ay kailangang maging handa na tulungan ang kanyang sarili para sa anumang pag-unlad. Habang mukhang nabalisa ang profesional, isang nalulungkot na si Nancy ang umupo sa sopa na inakay ang tagapayo na mag-alok ng nakakaaliw na tapik sa kanyang likod. Sa kasalukuyan, umuwi si Albert at nakatuklas ng mga hindi inaasahang panauhin nang bumaba siya sa kanyang playroom ng golf. Sa kanyang pagtataka, nakita niya si Lois, na hindi na napigilan, na nakikipag-ugnayan sa Stan at Billy. Kasunod nito, pinupuri ng sadomasochistic na lalaki ang manlalaro ng golf, na kinikilala ang kanyang husay sa pagtatayo ng virtual na golf room. Nang magtanong si Stan tungkol sa pamilya ni Lois, ibinunyag ng bugbog na lalaki na mayroon siyang 2 anak na ilang taon nang hindi nakikita dahil sa pagtanggi ng kanyang dating asawa na payagan siyang makapasok. Di nagtagal, nagtanong sila tungkol sa kanyang koneksyon kay Nancy, na nag-udyok sa lalaki na ibunyag na nakilala niya ang asawa ng manlalaro ng golf online dahil sa magkaparehong interes. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap, itinuon ng panauhin ang kanyang atensyon kay Albert, nagtatanong kung nakipag-ugnayan na ba siya sa pulis tungkol sa nawawalang asawa. Ang nag-aalalang asawa ay umamin na hindi niya ginawa at pagkatapos ay tinanong si Lois tungkol sa aktwal na lokasyon ni Nancy. Bilang tugon, isiniwalat ng sadomasochist na pinakawalan niya ang babae, na nagpapahiwatig na tinupad niya ang kanyang kahilingan na wakasan ang kanyang buhay. Sa araw ng pagpanaw ng may problemang babae, naglabas ng pagkadismaya si Lois sa kanyang apartment bago pumunta sa hotel upang makipagkita kay Nancy na nagpapahiwatig ng kanyang pag-aatubili na tulungan ang babae sa pagpapaalis sa kanya. Maya-maya, tumungo siya sa inn at nakita niya ang babaeng nakasuot ng matikas na damit ng paalam. Kasunod nito, nagbahagi sila ng isang matalik na sandali sa huling pagkakataon. Sa kanilang pribadong pagsasama, ang problemadong asawa ay kaswal na nagtanong sa kanyang end-of-life facilitator kung tatapusin niya ang kanyang buhay habang sinusuot niya ang magandang damit. Nang tumanggi siya, binansagan siya ni Nancy na duwag dahil sa pagdadalawang isip na ipagpatuloy ang kanilang kasunduan. Bilang tugon, inamin ni Lois na hindi na niya sinusuportahan ang ideya ng pagkamatay ng babae, na nagpapahiwatig na nahulog siya sa pag-ibig sa kanya at nais niyang manatiling buhay. Nang matanggap ang tugon na ito, lumaki ang pagkadismaya ng babae dahil naging malinaw na hindi niya makakamit ang ninanais niyang kahihinatnan. Gayunpaman, dahil sa kanyang romantikong damdamin para sa kanya, ang sadomasochistic na lalaki sa huli ay sinakal ang babae na tinutupad ang kanyang nais. Kasunod nito, inihatid ng disease facilitator ang walang buhay na katawan sa isang field. Makalipas ang ilang taon, binuksan ni Albert ang telebisyon at muling nag-replay ng isang news clip mula noong 1 taon.
Sa footage, isiniwalat ng news anchor na si Lois ay nakatanggap ng habambuhay na sentensya nang walang posibilidad ng parol para sa pagsasagawa ng nakakagambalang kahilingan ni Nancy sa online para sa isang tao na wakasan ang kanyang buhay. Kasunod nito, ang nagkasalang asawa ay dumaan sa mga gamit ng kanyang yumaong asawa at binabasa ang kanyang mga palitan ng email sa nahatulang sa dumasochistic na lalaki.